Sabi sa'yo malaki. Ano? 写着这动吗？ Hallelujah. Ang lakas yan. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. We worship you, God. We glorify your name, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We praise you. We worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah, O God. Oh, we worship you. Hallelujah, Jesus. Lord, sa oras po nito, minsan pa po na kami po yung malapit sa iyong harapan po, Panginoon. Na-acknowledge po namin po, Panginoon, that you are the King of Kings and the Lord of Lords po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, minsan pa po na lumalapit po kami, O God. Hallelujah, na sa paglapit po namin, O God, kami pinapapalinis. Ano man po, Panginoon, ang nagawa po namin, hallelujah, Jesus, hinihingi po namin yun, O God. Hallelujah, sa banal na dugo ng iyong anak na si Jesus na linisin po kami, Panginoon, sa lahat-lahat po, Panginoon. Wala po kami maitatalo sa iyo, God. At sa iyong harapan po lahat po, Panginoon. Kaya sinusurrender po namin sa iyo, God, sa oras na ito. Lahat po ng kahinaan po namin sa iyo, Panginoon. Kahinaan namin, Panginoon. Sa iyo lamang namin ito nilalapit. Hallelujah, Jesus. Oh yes, Father. Come, Holy Spirit, fall afresh on you. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let us sing. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me whole. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Come on, church. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. Satisfy my needs. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall afresh on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on
temple. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life, in my life. Spirit, move, I am calling, I am calling. Spirit, move, I am here. Spirit, move, Spirit, move in your temple, in your temple. Spirit, move in my life, in my life. Spirit, move, I am calling, I am calling. Spirit, move, I am here. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Hallelujah. Yes, salamat po Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Minsan pa po palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito na minsan pa po, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. We glorify your name po, Panginoon. And Lord, minsan pa po, God, na nawa po, Panginoon, na sa aming pag-aawitan po, Panginoon, na ikaw ay nalugod sa buhay. God, thank you, Holy Spirit, at minsan po, Panginoon, na sa aming gawain sa oras na ito, sa inyo lamang po namin ito pinagkakatiwala sa pag-share po ng naging pong salita po, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin po, Panginoon. Hallelujah, yung salita mo lamang po, Panginoon, ang kanya pong masabi po, Panginoon. Bless her life, his life po, Panginoon, anumang dalangin ng kanyang puso po, Panginoon, grant po ninyo ito, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At maging sa kanyang buong pamilya po, Panginoon, pagpalain mo po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, O God. Thank you, Holy Spirit, at wala ka namang gawang plano ng kaaway sa lugar na ito, maging sa buhay ng bawat isa sa amin. Minsan po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Amen. Sino po dito naka-attend ng ating Thursday prayer meeting, Kerem Jerry? About, anong topic natin? My Father's Business. So, ngayon mag-start tayo sa business ng ating Ama. Bilang tayo mga anak, we will continue the business of our Father. Ano po yung unang business natin for today? Ang topic natin for today is the blessings of caring for others. Ito po yung tayong mga tinawag at pinili ng Diyos ay pagpapalain sapagkat tayo ay mag-aalaga at magmamalasakit sa ating kapwa. Yun po yung business natin ngayon, kung paano natin sila aalagaan at kung paano yung malasakit natin sa ating kapwa. Ito po yung napaka-importante sa ating mga anak ng Diyos sapagkat lahat tayo, katulad na sinabi ng Panginoong Jesucristo, go and make disciple. Hindi doon na puputol eh. Kasi pag nag-disciple tayo noon, hindi katulad doon makakilala lang sa Panginoong Jesucristo, dadalhin nila natin sila sa templo ng Diyos. Amen? Sa pagdadala natin sa temple ng Diyos, kailangan marunong tayong mag-alaga. At meron tayong manasakit in terms of kung paano natin sila aakayin papunta sa church, kung paano tayo magmamalasakit sa kanila bilang isang Kristiyano at aalagaan ang kaligtasan nila. Sabi po sa 1 Peter 5:2-4, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos, itong templo ng Diyos,
at pinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Yun po yung first verse. Isipin niyo po yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, itong kanyang lugar, yung kanyang templo, at dapat galing sa puso natin. Andun sa puso natin at kalooban natin na hindi tayo napipilitan pa lamang. Second, gampanan ninyo ang inyong tungkulin na dahil sa kabayaran, hindi dahil sa kabayaran, dahil gusto na kayo ay makapaglingkod sa Kanya. Ibig sabihin po, lahat tayo alam natin na ang Panginoong Jesucristo tayo tinubos sa kasalanan ng Kanyang buhay at ng Kanyang dugo. But hindi ibig sabihin ito'y kabayaran ng ginawa sa atin. Ito ang gusto ng Lord na tayo ay makapaglingkod sa Kanya. At then, sabi po dito sa verse 3, hindi bilang Panginoon ang inyong nasasakupan, kundi bilang halimbawa nila kayo. Kasi po bilang tayo ay lingkod ng Diyos, hindi po tayo yung Panginoon nandito. Alam niyo po yun? Yung parang, minsan yung authority, ikaw na yung nagmamataas kasi ikaw yung pastor, ikaw yung leader, ikaw yung mas mataas sa kanila, facilitator ka, ang tingin mo sa mga kasama nakakabawa, no, pare-pareho po tayo ng libelo. Amen? Naataasan, una ang taas no? Tumaas na Naatasan lang po tayo na maghayag ng salita ng Diyos. Ang verse 4, at pagparito ng pinunong pastor, which is Jesus Christ, ay tatanggap kayo ng maluwalhating korona na di kukupas kailanman. Amen po. Ang ating service, may reward po to after ng ginawa natin dito sa lupang ito. Sa mga taong nag-aalaga at inaalagaan ay may mga papapalang nakalaan. Ano po itong mga papapala na ibibigay sa atin ng Diyos? What are the blessings for those who are being cared for? Ano nga ba yung kabutihan, benepisyo na may dudulot nito sa ating mga nag-aalaga ng mga dinala natin dito sa church? A person being cared for the will be kept away from harm. Ibig sabihin po tayo ay nalalayo tayo sa kapahamakan. Amen po? Because we are following the right path at yung gusto ng Diyos, mawawala lang lahat yung masasabi lang natin na tayo ay na susubukan o sinusubok sa pamamaraang makasasaktan tayo because wala tayo dun sa right path na binibigay ng Diyos. Amen po? Tumataliwas tayo. Hindi tayo sumusunod sa kagustuhan. Pero ang mga taong sumusunod will be kept away from harm. Minsan hindi tayo natutuwa kapag sinasabihan o nasasabihan tayo ng mga leaders o ng mga ating facilitator about sa ginagawa natin. May mga taong gano'n, no? Yung parang chinat mo ng konti, pero tinatanggap nila yung parang negative sa kanila. Nasasaktan sila. So yung return nito, alam nyo, usually ang return nito, hindi yung acceptance. Ang return nito, bakit po si ganon? Bakit po siya? Ba't ako lang nakikita nyo? Hindi po ba ganon? Walang sunuran, kumbaga. Dito po sa atin, sa church natin, directly kayo, nakakapag-message sa akin kung anong gusto nyo. Pero pagka nag-return ako ng sagot ko, tingnan nyo din naman kung ano yung sinasabi. Ito ang gusto kong ipahatid sa inyong lahat, na lagi nang sinasabi ko po ito sa bawat nagpapa-counsel sa akin. Every one of us, we have our own opinion. Yung opinion mo, pakikinggan ko. Bakit yung opinion mo, hindi mo pakinggan? Ang laki po ng pagkakaiba ng opinion nyo sa opinion ko. Bakit? Kasi po minsan kayo nakikita nyo, opinion nyo ng ikaw, dalawa, tatlo, ako po nakatingin sa lahat. Amen? Yung consideration na gusto mong kunin sa akin, para sa iyo lang, para sa inyong tatlo na nag-uusap kayo, apat, ako hindi. Sa inyong lahat. Example, pag halimbawa meron tayong meeting ng leadership or ng mga kinakausap ko, hindi po ba mas maganda po na ito ang kunin natin? Sample ko na lang, Pastor, ba't hindi po ba yung lugar na yun mas maganda? Medyo mahal. Dito po,
Parang lagi na lang natin napupuntahan yan. Ito yung nangyari. Lagi din sa iyo. Magkano ang binabayaran natin doon? Kaya ang church natin nagbibigay ng tulong kasi medyo malaki na yun eh. Pero bakit pag pumunta kayo ng pumunta sila o yung iba ng ibang lugar, kahit pa 80, pampamilya namin, ba't pang church hirap na hirap? May question. Di po ba? Kaya yung consideration ko dito, every time na pumunta tayo ng Lago Seyo, kung tutusin po, 15 yung entrance natin, 15-50. Ang bus po natin, 15, di 30 na po yun. Magkano na po hiniling natin na para ang church ay mag-shoulder, 20 lang po ang hiningi natin. And then yung mga sasakyan, bigyan natin ng incentives para hindi naman maging unfair. Yung po yung pinapalakad ko dito para sa lahat po natin. Pero yung iba, lagi na lang tayo dito, hindi pa po pwedeng sa iba naman. Magkano doon? 40 ang babayaran natin. Alam mo po, tinitingnan ko dito, hindi doon sa 2 anak, sa 3 anak, 4 ang anak, gustong sumama. 3 silang pamilya nila, gusto nila sumama. Meron namang single mom, silang talagang 2, yung kanilang 50 sa kanilang ibibigay doon, malaki na. Are you in? Sa pagkain natin dito, lagi ko rin sinasabi sa inyo, huwag nang tingnan nyo kasi madaming anak yun. Pero hindi, minsan dito kung sino may maraming anak, sabay yung magbitbit na hindi kaya nilang bitbitin. Amen? Yung tinatanong na, ang pinag-uusapan po natin dito, tayong nangangalaga, we are responsible para doon sa inaalagaan natin. Hindi yung, Pastor, pupunta ko kami sa McDonald's, kailangan po natin isama si Sister Rachel kasi bagong dating, i-welcome natin. O di welcome mo, pakipahin mo doon, kasama yan sa part ng ating evangelism. Amen? Amen po sa atin. Hindi po yung hindi po yung sinasabi natin na parang yung sitwasyon natin ang pinakaman kahit sa mag-asawa, sa mag-asawa natin, sa magkaibigan, sa ating grupo ng mga kaibigan, meron din mga part na parang nakakasakal yung laging gano'n. Alam mo, kasi hindi niya gusto. Amen po. Wala yung puso niya doon sa paglilingkod. Amen? Meron po tayong 3 bagay, 2 bagay na pwede natin pag-usapan under po dito sa ating para malayo tayo sa kapamakan. First, the person who cares for us serves as a protection. Kasi yung katabi mo, best friend mo, papakiramdaman mo din kung yung bang sinasabi nito ay makakatulong sa atin para tayo hindi mapahamak. Pero minsan yung kaibigan mo, kung sino pa yung katabi mo, kung ano yung sinasabi sa iyo, parang nahihigit ka pa. Hindi naman ganyan yung puso ko, hindi naman ganyan yung kaisipan ko. Parang sa dami na lang sinasabi sa iyo, parang nagkakameron na kayo ng spirit. Are you in? Yung spirito na minsan, nagtampo ko kay Chona, sinabi ko kay Chay, magkapatid yan ha, kaming 2 nag-uusap, nagkameron na kami ng tampo kay Chona. Which hindi naman dapat. Dapat tayo nasa tabi, pag-aralan natin yung sitwasyon nila, both right and left, para tayo nasa gitna. Sabi po sa John 17:12, habang kasama nila ako, John, si Jesus Christ, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, and ang pangalan na binigay mo sa akin, pinangangalagaan ko sila nang walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matulad sa kasulatan. Ito po yung hindi sumusunod at sumusunod. Amen po? Kaya talaga napakaganda. We are following the scripture in the Bible. Talagang tayo ay sumusunod, hindi tayo papahamak. Pero kung pakikinggan lang natin yung mga kuro-kuro opinion ng tao according to the world, may hirapan tayo. Kung gusto mong mag-advise, read the Bible about the story o yung sitwasyon ng isang tao, and then bunot ka doon, yun ang ibigay mo. Ang taong hindi naaalagaan, mas malapit sila sa kapahamakan. Yes. Kasi sila yung hindi nakikinig. Alam niyo yun, tumatanda tayo sa ating service kay God. Tumatagal tayo magkakasama dito, 5, 6 years, 7 years. Bakit may mga karakter na hindi pa rin nababago? Di po ba? Yun ang pinakamahirap. Bakit? Di nila matanggap, di sila makamubon. Kung meron mang pinangahawakan sa buhay nila, di sila makaalis doon. Pero huwag nang pahamak ng kapwa nila. Are you in? Bakit nakapahamak yung iba?
Kasi kukwentuhan nila ng kukwentuhan ng mga bagay na alam nilang pinagdaanan nila. Na which is tayo Christian, ang sabi, once you forgive, God forgives us. Di po ba? And kayo nagpo-forgive, kailangan i-forget nyo. Sabi po sa Galatians 6:1-2, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapagtubayan ng Espiritu ng Diyos ang magtuwid sa kanila. Amen? Rev, paano kung hindi naman nagpapatuwid? Hayaan mong baluktot at tayo na may tuwid, huwag ka lang makisama. Huwag mong sang-ayunan kung ano yung meron siya. Di po ba? Meron mga taong gano'n yung ang tagal na hindi mabura-bura, pero dapat burahin. Huwag natin sasang-ayunan. Kasi nasabi sa Biblia, sa pagtubay ng Espiritu, ang magtutuwid sa kanila ay tayong mga nakakaranas ng Espiritu ng Diyos. Gawin ninyo yun ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo na matukso. Amen? Kasi kapag nagsasabi tayo na medyo, kapatid, ikaw na may gayaan ka naman, tigilan mo na yan. Yung pagsasabi mo ng hindi mahinahon, babalik sa'yo na ikaw pa yung magiging masama. Alam mo kung bakit? Pangit ang pagdadala mo ng pagsasabi sa kanila. Kailangan daw mahinahon. Magtulungan kayo, another verse 2 ng Galatians 6:2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa at sa gayong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Halimbawa, alam mo na ang kapatid natin o kapatiran natin hindi makaalis sa sitwasyon na yun, tulungan mo siya unti-unti. Ano ba ang nasa ugat nito? At bakit laging may ganyan kang nararamdaman? Kapag pinag-usapan ko ang pangalang Alfonso, kumukulo ang dugo ko. Meron gano'n, di ba? Yung narinig mo lang ang pangalan. Am I right? No. Kahit sabi mo pa, Christian ka na, okay na ako eh. Naka-move on na ako eh. Pero pagka yung nabanggit yung pangalan na yun, naiibang usapan. Gamutin nyo ang mga taong ganito. Sapagkat sinabi dito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin nila. Pasanin po nila yun eh. Hindi magaan sa puso nila yun. I'm talking about business. So, tandaan nyo, ito yung topic ni Rev Jerry. Kung kayo ay dinuduktungan ko lang kung paano ito gagawin. Trabaho natin to para gamutin yung mga tao na nasa ganung sitwasyon. Kumbaga, kung business ang pag-uusapan natin, sila ay sa palugi. Amen? Na tayo kumikita because nandun ang Espiritu ng Diyos, tayo ay sinasamahan, tayo ay may profit and benefits na makukuha, pero siya, wala. Palugi. Naintindihan niyo sa business. Letter B, the person who cares for you, lift you up in times of trouble. Totoo naman eh. Napaka-importante ng kaibigan mo na niyang pwede mong yung-yungan, pwede mong kausapin, magpapalakas sa iyong mga kasama mo. Di ba ba? Kailangan trusted ang kaibigan mong to. Ang mahirap kasi, kaibigan mo sa loob ng church paglabas, nasa likod mo na, backfighter ang tawag doon. Di po ba? Hindi dapat ganoon. Ang Kristiyano, hindi na dapat natin i-experience yung ganitong mga pag-uugali. Yung laging may laminta, laging may ganito. Dapat ikaw mismo kaya mo nang i-carry yun. Kasi Christian ko na for how many years? Dapat bitbit mo yun. Maluluwi ka pagka ganyan kasi ikaw ang talo. Yung kalooban mo talo, ikaw na namumuhunan kay God. Ba't namumuhunan? Reading the Bible, posting verses in the Bible. Nagiging mabuti ka sa harap ng kapwa mo, pero pagdating sa iba, ganun pa rin yun. Lugi ka na, talo ka. Amen? Tinalo mo yung sarili mo. Sabi sa Ecclesiastes 4:9-10, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. And maitatayo sa ninyo, o maitatayo siya sa kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwan. That is the super blessing kapag nangangalaga tayo. Mga kapatid, magtulungan tayo na dito sa loob ng church natin, mas mayabong ang business na ginagawa natin. This business na tinatawag natin is evangelism. Go and make disciple. Tandaan nyo,
walang business na hindi nakakaranas na nag-fail na lugi. Pero yung lugi na yun, babangon at babangon kapag si Kristo ang kahawak natin. Hindi yung sarili nyo lang. Hindi yung kakayanin. Number 2. Number 1 yun, A, B. Then number 2. A person who is scared for will become a better person. Ito yung mga tao na nagangalaga at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Sila yung mas tumitibay at nagiging mabuting tao. Amen po? Ito yung naaalagaan ng maayos at nagiging mabuti sa kapwa niya, sa mamamayan niya. Hindi lang po yung makikita yung sila ay example, masusundan sila na nasa palibot nila kapag yung karakter nila na ayos nila sa pagkikare at pag-aalaga ng kapwa nila. Kasi yun po pinakamaganda sa ating lahat. Kasi makikita mo, bakit yung iba siksikan na lang doon sa isang group na yung iba na gustong tumalon, may ganyan ito. May problema. Di po ba? I'm talking about the business. Kapag association, incorporation, lahat yung maraming tao sa loob. Kita niyo po pag nagmi-meeting sila at hindi sila nakordo sa isa't isa, di po ba? Teka muna, nagbaba na tayo ng budget. Ang budget natin for this week, ganito. Merong hindi sasalungan sa gusto. Lalayo po ba tayo? Ngayon, pinagkakaguluhan yung 26 budget sa Philippines. Na sobrang laki, sobrang dami. Sobrang dami ng mga nangungurakot, di po ba? Sa atin, walang kurakot dito. Kaya lang problema, paano ba yun? Meron gusto na mag-commit kay God 100%. Yung iba naman 50 lang, 30 lang, 40 lang. Hindi tayo mag-meet doon. As I said before in my preaching last week, kapag tayo ay may teamwork, sabi ko sa inyo, dito yung topic ko pero doon naka-align. Pag may teamwork tayo at tayo 6 doon sa grupo o 10 tayo, kapag sinabi mong gusto nyo ng ang goal nyo, ma-meet yung standard, kailangan mag-abot tayo ng kaya ng standard. Pero kung hindi tayo mag-aabot na yun, may isang ganito, may isang ganyan, magulo talaga. Di po ba? Sabi mo dito, mapapansin natin kapag ang isang bata ay maalagaan at mapapalaki ng maayos, di ba? Ang mga batang yun, kita mo na kagad yung pinanggalingan nila, yung magulang nila, kung ano saan ang galing to, yung paglaki nila kung paano, na hindi napuyat tapos natutulog ka, aantok-antok ka dyan. O, sadyang maliit ang mata mo. Sige. Kadalasan ng mga hindi nahaalagaan ang laki ng pagkakaiba. Merong hindi nilaalagaan dahil broken family, may heart kagad sila sa puso nila, especially pagka yung mga bata ay malaki na nung naghiwalay. Di po ba? Ito yung ayaw ng mga magulang na mangyari sa mga ayaw nilang masabi sa mga anak nila. Yung pinakamasakit sa mga batang marinig sa mga magulang nila, una, ampon ka lang. Pangalawa, maghihiwalay kami ng mama at papa mo. Di ba pinakamasakit ito sa mga bata na parang hindi nila makakayang tanggapin yun? Di po ba? Napakahirap ng mga bagay. Sa ating pagpapalaki, with Christ, hindi nga tayo magkaano-ano dito eh. Pero pagka ang bata pinalaki mo na may Kristo sa puso nila, hindi importante kung sino ka. Ang importante kung paano mo ko minahal, paano mo ko pinalaki dahil kay Kristo. Amen. Kaya bata pa lang dapat bukas ng kaisipan. Sabi sa Luke 2, 51-52, siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazaret. At siya'y naging masunurin sa kanila. At lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan, at lalo naging kalugod-dugod sa Diyos. Kumalala niyo po yung story ni Jesus Christ na punta ng Nazaret yung pamilya nila. Siguro, isinamat naman siya na po. Nawala si Jesus Christ noon. Umuwi si Mary and Joseph na hindi nila na-notice. Nung-notice lang nila sa bahay, siguro lakad kasi yun sa dami. Naalala niyo nung araw, tayo lumuwas. Sama-sama ang dami. Kasi ang Manila, ang palengke, ang bayan, parang isang bultuhan. Si Jesus Christ, nung pumunta sila ng Nazaret, may own opinion, no? Kasi naiiwan eh. Kung tatatlo kayo, hindi mo maiiwan ang anak mo. Siguro isang baryo kayo pupunta doon, gawa nga ng may piyesta o may gawin. Nawala si Jesus Christ. Ngayon, nung hinanap na si Jesus Christ ni Joseph at Mary,
nung bumalik siya doon, saan siya natagpuan? Sa templo ng Diyos. Amen? Nakasama siya na that was 12 years old, si Jesus Christ. Kaya kung titingnan niyo po sa atin na nagbabaptize tayo, 13, dapat po talaga 12 to 13. Kasi may isip na sila, alam na nila ang tama at mali, at kilala na nila ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Letter A. Si Jesus ay naalagaan, yun nga po pala, si Jesus ay naalagaan na maayos ng kanyang mga magulang at lumaki siyang banal at may takot sa Diyos. Yun po yung sinasabi ko sa inyo, kita. Letter B. Si Timothy ay naging mabuting leader dahil naalagaan siya sa pananampalataya ng kanyang ina at ng kanyang lola. Lumaki si Timothy ng ganong at the age ng kanyang youth, teens, doon naman siya hinawakan na at pinurso na ni Paul. Kaya nga po pagka sinabing Timothy po to, sabi ni Paul. Kaya Miguel, Timothy mo si Gabriel. Not only in dancing but also in the scripture of the Word of God. At yung bata niya lagi mong makakasama at pagdating ng araw, magpipreach na rin yun. Amen. So, sabi. Kayo mga nanay, sasabihin nyo. Hey! Amen. Opo. And letter C, Jesus' disciples become great leaders after being cared by Jesus. Nung kasama ni Jesus Christ yung 12 disciple, not only na pinakikita niya kung paano i-care to, merong time na nagsalo-salo sila, may time na kung paano sila disciple, at pinakita yung sign wonders na ginagawa through discipleship in Jesus Christ, bago niya to bitawan. Merong talagang training lesson si Jesus Christ on that. Kaya lang, sa hindi maiwasang pagkakataon, meron pa rin talagang isang disipulo na nagwalang hiya sa kanya. Di ba? Na hindi naman po pwedeng mawala yun kasi hindi mapupurso yung plan ni God kay Jesus Christ. Ang tanong, si Judas po ba ay napunta sa langit? Research niyo yan, ha? Sabi ng teachers, no, because nagpakamatay kasi po siya. And that is not written in the Bible. Sa Acts 4:13, namangha ang buong Sanhedrin sa katapangan ay pinakita ni Pedro at ni Juan, lalo na nang malaman nilang karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral, nalaman nilang dating kasamahan na Yesus ito. Alam niyo po, yung si John at si Peter, sila yung isa sa mga disciple na parang hindi sila graduate, hindi sila nag-aral, isang mangingisda, kumbaga simpleng tao. But ito yung privilege nila na sila sinama. Kaya sa ating mga kapatid, hindi lang ang mga pastor dahil you are graduate or degree holder ka, ikaw ay leader dahil ikaw ay nursing, medicine, no. Meron mga pastor na hindi nag-aral pero ang hawak niya mga doktor, mga nurse, mga attorneys, alam niyo yun, na nagpipreach sa harap ng Diyos. Because we're not based educationally or professionally sa mundong ito. Nakabase tayo sa wisdom at saka yung learn galing kay God. Amen po. Galing sa Kanya lahat yan. Last, the third. A person who is well cared, yung talagang nag-alaga, will the a person who is well cared for will also take care for others. Ito yung pinakamaganda. Kapag tayo ay naging successful sa inakay natin sa loob ng church, hindi ka titigil na hindi makaakay hindi ng panibago. Alam niyo yun? Magamit to. Pero pag tayo parang isa, dalawa, na ikaw ay desperado kasi inakay mo dito, natulungan mo na, nabigyan mo na lahat ng pangangailangan, lahat ng ayuda na ibigay mo na sa kanila, cash, financial, food, lahat, tinulungan mo sa pintahan. Pero at the end of this, pumasok pa rin sa kanila yung inner values nila, not totally converted. Kasi pag sinabi natin Christian ka, you're already converted. Your faith, yan po yan. Sino ba pinananampalatayaan mo? Paano ka ba manampalataya? Paano ka ba transform ni God? Yun yung conversion. Conversion and transformation. Pero kung walang ganong nangyari, babalik at babalikan mo kung ano ka dati. Amen po? Kasi walang aral na pumasok sa kanila kung paano nila pangangalagaan yung salvation
na pinangahawakan nila. Na yun ang napaka-importante. Ang ating salvation, that it is defined in our conversion of faith natin. Kasi yun eh. Kung di mababago yun, wala pong salvation. Na yun ang pinaglalabanan ng mga religion. Meron naman kaming faith, ganyan, ganito, kami rin naman. But if we have faith, we have to follow the scriptures. Kung ano yung nakasulat. Hindi yung pagagandahin mo yung nakasulat doon, tatakluban mo yung mga nakasulat doon para lang masabi na tama sila. Hindi ko alam kung nag-gets yung ibig ko sabihin. Nasa Exodus 20 po yun, about idolatry. Diba? Hanggang ngayon pinaglalaban nila na hindi naman talaga yun. Am I right, correct, or no? Sa mga nanonood po, sinasabi ko lang which is written on the Bible. Yun talaga ang matinding pinaglalabanan. And even, testimony ko sa inyong amo ko. Ang amo ko matanda, Bible reader siya kasi po siya ay literature. Ang kanya po ay Greek word naman sa kanya. At siya ay nakatuon sa New Testament. Meron siyang book of, according to Matthew, Luke, Mark, at saka po si John. 4 yun, Gospel. Ang dami nilang librong ganyan. Yun ang pinag-aralan niya, tinuro niya sa literature. Kaya sa Gospel, kay Jesus Christ, wala akong masasabi pagdating doon. Mas madami pa at mas marami pa alam niya. And alam niya yung differences about kay Luther. Si Luther, kila niyo si Luther? Yung pinanggalingan to ng ating Protestant at ating Kristyanismo. Alam niyo. Ngayon, sabi niya, ang naging problema dito during nung kapanahon na nagka-problema about following Jesus Christ. Kaya nagkameron po dito ng Fatima, Lourdes, etc. Lahat ng yung mga Mary, yun po talaga ibinabaya ng Vatican, sabi ng amo ko. Ang amo ko po ay si Signor Ramani. Baka kung bash nyo, isearch nyo po yung aking literature teacher na kasi yun yung para matakpan yung pagkakagulo about Jesus Christ before. Yun yung hindi masyado nilang, pero si Mary, pinaniniwalaan nila na yan ang daan, lahat para sa kaligtasan, yan ang daan para sa kagalingan. Tayo mga Christian, he is a important woman in the Bible, character in the Bible, sapagkat siya ang pinanggalingan ng ating Diyos na buhay. Kung paano pinalaki ang tao ng kanyang magulang, ganon din ang gagawin natin, gagawin ng ating mga anak sa iba, kung paano itatrato. Nakikita niyo po yung mga batang magagalang, yung mga bata na talaga sumusunod sa kanila, at sila'y napasama dito, po pwedeng maging mabait sila, o po pwedeng sila ay maging katulad ng iba. Kaya yung mga magulang dapat intindihin natin, inire-remind natin ang mga parents, na tayo ay akayin natin ang mga bata ayon sa kabutihan na gusto ng Panginoon sa atin. And even as mga leaders, kapag tayo ay mabuti sa mga miyembro natin, baon-baon niya ng mga miyembro natin kung paano tayo naging mabuti sa kanila. We're not perfect, pero meron tayong kabutihan na dapat susundan at sinusundan nila. Amen po. Yun po yung ating topic for today. Sa araw na ito, kung paano yung business natin ipagpapatuloy at magpapatuloy pa natin itong business natin para lumago tayo. At ang paglago nito ng business natin ay nandito sa church natin. Kung paano dumadami yung kaluluwa. Thank God sa mga nagbalik sa atin kasi yung mga bumalik sa atin, hindi nyo nagpadagdag kayo ng upuan dyan. Very good, 97. Sister Emily at saka Sister Rachel. Sa isang linggo, siguro madami pa dito na magbabalik ka na sila next week. Amen po sa inyo lahat. At tayo po ay tumayo at mananalangin. Yes. Ayan, sige po. Minsan pa, bigay po natin sa Lord yung pinaka-the best natin. Salamat po Panginoon sa iyong salita, Lord, na inihasik ngayong umagang ito na namin natanggap, na ilagay namin sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, and we pray
na lahat po ng aming napakinggan, lahat po ng aming natutunan, Panginoon, ito po, Lord, ay malakaran po namin, magawa po namin, ituloy namin, Panginoon, yung business po, Lord God, na iyong ibinigay at naniniwala po ako ng bawat isa po sa amin na nandito. Lord, patuloy kami mga alaga, patuloy kami, Lord God, na magdadala, Panginoon, ng mga tao papalapit sa iyo. Kaya, Lord, we ask for your grace, Lord God, na ang bawat isa po sa amin ay dalhin mo sa mga tao, Panginoon, and even ikaw ang magpapadala, Panginoon, ng mga tao na aming pong aalagaan at mas mapapalapit, Lord God, ang kanilang buhay, ang kanilang relasyon po, God, sa iyo. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang lahat po ng iyong salita at naniniwala po ako, Lord, na sa oras mo ito, sa aming pong pananalangin, patuloy na kami samahan mo ng iyong makapangyarihang presensya ng banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pananalangin. And we pray for wisdom, O God, na hindi po namin alam kung ano ipapanalangin. Pero Lord, sa tulong ng banal na Espiritu, Panginoon, Ikaw, Lord God, ang banal na Espiritu, ang patuloy na sasama sa amin, na magre-reveal sa amin ng mga dapat po namin ipanalangin. At unang-una na po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming buong J1 family, sa pangunguna po ng aming Apostle Bishop Art, maging sa buhay po ni Revlin. Salamat po, Lord God, sa mga magulang po namin ito, Lord, na ginagamit mo para kami, Panginoon, na mga lingkod mo, mga nagtatapat sa iyo, Panginoon, ay patuloy na maalagaan, patuloy na mapakain, Panginoon, spiritually, patuloy, Lord God, na sila ay pagpalain mo, bigyan mo sila ng kalakasang spiritual, and even, Lord God, sa kanilang mga physical na pangangatawan na kasi nasa kanilang pagmimisyon, Panginoon, sa kanilang pagta-travel, papunta sa iba't ibang bansa para dalhin ang iyong salita, dalhin, Lord God, ang iyong presensya, ang iyong kalayaan, Panginoon. Patuloy na sila, Lord God, ay palakasin mo. Always give them, Lord God, the wisdom na kanilang kailangan. And even, Lord, yung covering and protection na nagmumula sa iyo, na sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga lalakaran, nandun ang pagsama ng mabubuting anghel, maging, Lord God, ang pagtatalo ng kaaway, Lord God, sa kanilang mga buhay ay tinanggap na po nila in the name of Jesus. Salamat po, Lord God, sa kanilang buhay. Naniniwala po ako, Lord, na may matindi ka pong inihanda sa kanilang paglilingkod. Maging ito ay padadaluin mo sa buong J1 Family International man, Lord God, or ito man ay sa Pilipinas. Naniniwala po ako, Lord, na sila ay magiging daluyan, Panginoon, ng matindi mong kapangyarihan, ng matindi mong presensya sa lahat ng oras, sa buhay po ng bawat isa amin na naglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang aming mga magulang at ganoon din po sa buhay po ni Jerry na nag-oversee, Panginoon, sa buong J1 dito sa Europe. Lord, sa buhay niya, maging sa buhay ng kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya na tinawag at pinili mo, Lord God, upang maglingkod sa iyo. Patuloy, Lord, na pag-umapawi ko yung wisdom na nagmumula sa iyo, na sa pagsasalita niya, sa pag-aasik ng yung banal na salita, nandun yung kapangyarihan, nandun, Lord God, yung authority na nagmumula sa iyo. At sa buhay niya, Panginoon, mas marami ka pa pong ipapadala sa kanya, Lord God, na gagamitin mo para sila, Lord God, ay makaranas din po ng kalayaan, maranasan nila, Lord God, yung matanggap nila, Panginoon, yung kaligtasan na yung ipanagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Kaya, Lord, we entrust to you our Rev Jerry at ang buong niyang family, at maging, Lord God, sa kanyang buhay, yung desire ng kanyang puso, Lord, ipagkaloob niyo po sa kanya, baging sa buong niyang pamilya. Kaya, Lord, we entrust to you our Rev Jerry. Patuloy, Lord God, na ikaw ang maghari. Patuloy, Lord God, na ikaw ang manguna sa kanyang buhay. At ganoon din po, Panginoon, sa aming pong church, sa iyong ministry dito sa Milan, sa buong J1 Milan, sa panguna po ng aming Rev Jano at maging ng kanyang pamilya. Salamat po sa kanyang buhay na patuloy, Lord God, na ginagamit mo para mas lalong lumago, mas lalong tumatag, tumibay, Panginoon, ang ministeryo mo, Lord God, dito sa Milan. And I pray, Lord God, na sa kanyang buhay, patuloy, Panginoon, na siya, Lord God, i-anoint mo, always give him the wisdom, patuloy na yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo, ang tumaloy sa kanyang buhay. Let your glory shine upon his life, sa kanyang pagsasalita, sa paghahasik ng yung banal na salita, nandun yung kapangyarihan, nandun, Lord God, yung transformation and change, Lord God, at naniniwala po ako, Lord God, pagpapalain mo pa ng lubos, siksik, liklik, at umaapaw, Panginoon, ang kanyang buhay, na padadaluhin mo, Panginoon, sa buong leadership, Lord God, ng buong J1 Milan, sa mga leaders, Lord God,
nandun, Lord, yung heart that is compassionate, that is always willing, Lord God, that is always ready na makinig, na tumanggap ng pagtuturo mula sa iyo. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang aming Redyano at naniniwala po kung may matinding pong bagay na gagawin, ipaparanas sa kanyang buhay. At maging, Lord God, sa buong leadership ng J1 Milan, salamat po, Panginoon, dahil ang bawat isa po sa amin ay pinili mo, tinawag mo upang magamit sa iyong ministeryo, upang magamit, Lord God, ang aming mga buhay sa iyong business. Kaya, Lord, always give us an open heart, open mind, Panginoon, open ears, open eyes, Panginoon, upang makatanggap ng iyong pagtuturo, makatanggap, Lord God, ng iyong pagdidisiplina. At naniniwala po kami, Lord, patuloy, araw-araw ng aming buhay kami inaayos mo, araw-araw ng aming buhay, Panginoon, kami binabago mo. Kaya, Lord, patuloy na kumilos ka po sa aming mga buhay at gamitin mo kami, Lord God, sa mga tao na wala pang pagkakakilala sa iyo. Dalhin mo kami, Lord, sa mga pamilya na nangangailangan ng panalangin, na nangangailangan, Lord God, ng iyong banal na salita. And Lord, ngayon pa lang inihanda mo na, Panginoon, yung matinding multiplication, yung matinding harvest, Panginoon, sa business, Lord God, na pinagkatiwala mo po dito sa J1 Milan. Kaya, Lord, sa buong leadership ng J1 Milan, we entrust it to you. Patuloy na ikaw ang maging sentro, patuloy na pangunahan kami ng iyong banal na spirito, at lagi kaming may wisdom, Panginoon, para gawin ang iyong kalooban. Maging sa mga ministry, Lord God, ng church, sa worship team, sa dance ministry, sa media team, Panginoon, sa mga ushers, Lord, sa mga lingkod mo na inassign mong pangunahan ng bawat ministry na ito, maging sa mga youth at sa mga kids, Lord God, patuloy na bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng karunungan upang ma-handle namin, ma-manage namin, Panginoon, ng ayos, ng tama, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ang bawat ministry na iyong pinagkatiwala. Maging kami, Lord God, na inassign mo para pangunahan, Lord God, ang mga ministry na ito, patuloy na magamit ang buhay namin para lamang i-train, i-equip, Panginoon, maturuan ang bawat lingkod mo, Lord God, na ang kanilang buhay ay magamit din, Panginoon, para sa iyong dakila, para dakilain at purihin ang iyong dakilang pangalan. Kaya, Lord, sa bawat ministry, patuloy na ikaw maging sentro, Lord God. Mold us, Lord God, ayon sa iyong kalooban, at patuloy lamang, Lord, na ikaw maging sentro ng bawat ministry, Lord God. Inuusan mo ang aming mga buhay. Iparanas mo po sa amin, Lord God, yung matinding apoy, yung matinding paggamit, Panginoon, matindi mong presensya sa paglilingkod namin, Lord God, at walang ibang magningning, Panginoon, walang ibang makita at matakila sa aming mga buhay, mga lingkod mo, Lord God, kundi ikaw lamang, Panginoon. Itago mo kami palagi, Lord God, sa iyong likuran. Patuloy mo kaming ibaba sa pinakamababa, at sa lahat ng oras, ikaw lamang, Panginoon, ang matataas sa aming mga buhay. Kaya, Lord, we entrust din sa iyo, Lord God, ang lahat ng ministry na ipinagkaloob mo po dito sa J1 Milan. And we know, Lord God, may matindi ka pa pong gagawin sa bawat ministry na yung pinagkatiwala, matinding apoy, matinding pananampalataya, matinding paglilingkod sa mga ministers mo, Lord, ang ilalagay mo po sa aming mga buhay. Salamat po, Lord God, maging sa aming gawain po sa araw ng bukas, sa aming Sunday service. Lord, sa iyo po namin tinitiwala, Panginoon, ang aming program. Simula pa lang, Lord God, sa praise and worship. Lord, ibababa mo na ang iyong dakilang makapangyarihang presensya. Maraming makakaranas, Panginoon, ng kalayaan, kagalingan, Lord God, kagaanan. Dahil, Lord, ikilusan mo na sa aming pagpupuri pa lang, pagsasayawan pa lang, Lord. May matindi ka na pong ibababang presensya sa aming kalagitnaan. Maging sa iyong mga lingkod na gagamitin sa mga tutugtog, sa mga magpapangkat, even, Lord, sa aming worship leader sa araw ng bukas, Lord, ngayon pa lang, anoint them with your holy oil, cover them with your most precious blood, at walang plano ng kanang kaaway, Panginoon, na makapag-distract sa kanila, Lord God, dahil sila, Lord, ay gagamitin mo upang umpisahan or buksan ng daming, Lord God, ng kalingatan upang magpuri sa iyo, upang ang aming gawain po, Panginoon, ay patuloy na maging bukas sa pagkilos ng banal na spirito. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang worship team sa araw ng bukas, maging sa mga dancers, maging, Lord God, sa mga gagamitin mo sa opening prayer, sa tithes and offering, sa victory, sa closing prayer, Lord God. Bless each and every one of us, Lord God, na tatayo para
gampanan ng aming mga tungkulin sa loob ng iyong bahay sambahan, maging sa iyong lingkod na gagamitin na maghahasik ng iyong salita, Lord. Ngayon pa lang, itago mo ang lingkod mo ito sa iyong banal na likuran. Patuloy, Lord God, ay anoint ng holy oil, Lord God, ang lingkod mo, abang lingkod, para magamit, Lord God, sa paghahasik ng iyong banal na salita na nandun, Lord, yung authority, nandun, Lord God, yung kapangyarihan, nandun, Lord God, yung power na nagmumula lamang sa iyo, God. Kaya, Lord, sa iyong katuruan, naniniwala po na ang turong ito, Lord God, ay mula sa iyo, at ito, Lord God, ay patuloy mong ituturo sa amin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at patuloy, Lord God, ang aming Sunday service, O God, ay victorious dahil ikaw, Lord God, ang nangunguna, ikaw, Lord God, ikaw ang kasama namin. Kaya, Lord God, nandun yung katagumpayan mararanasan po namin sa araw ng bukas. Kaya, Lord, sa iyo po namin tinitiwala ang mga panalangin ito, even sa araw na ito, sa aming pang mga gagawin, sa pagpapractice, Lord God, ng worship team, ng mga dancers. Patuloy, Lord, na pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin. Patuloy, Lord, na give us wisdom, Panginoon, sa pag-worship lead, sa pagtuktok, sa pagsayaw. Lord, walang ibang makita sa aming mga buhay na ginagamit mo kundi ikaw lamang, Lord God. We claim, Panginoon, ang katagumpayan po ng aming practice, maging, Lord, sa mga pagkain aming kakainin, Lord. Cleanse it with your most precious blood of Jesus. Maging kalakasan, Lord God, ng aming pangangatawan upang magamit, Lord God, sa paglilingkod at pagbibigay papuri at pasasalamat po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kaya, Lord, ang buong buluhagan ito, ang buong worship hall na ito, patuloy na isurround ng iyong makapal at matinding presensya, Panginoon, at patuloy na kilusan ngayon pa lang ng banal na spirito na maranasan ng bawat isa yung presensya mo. We thank you, Lord. We thank you, Abba, Father. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Dalawang kamay, sumati nawa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak at walang humpay na pagkikipisan ng banal na Espiritu. Tayo po ay patuloy na gagabayan ng Diyos sa maghapong ito. Muli po, balik natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsambat natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.